Jonathan, Eileen and John Michael Cielo, Prudy and Ruby Cabrera and family, Elaine Diagbil C, Lupi Tukib, Harvey Sedurifa, Dr. Ines Pixon, Mayor Joy Perales and Ida Pixon and their families, alang sa ato mga Serva Sisters ni Maymay Hao, Raul and Linda Desierto and family, Welen Dingal Sudoy-Sudoy, Lia Gamutan, Orlito Rosalina, Noriesa and Ruel Marte, sa Fasol, Suliano and Pino families, o sa Twin B Print Ads personnel. Balahindag ang po sa ato mga frontliners, labi na sila si Dominic og Silento Granero, Jean Cano, Elizabeth Macaraya Verdos, Parity Grace, Greg Del Pilar, Nashlin Contento, Chito Anlibeth Gonzalez, Heidi Vidal Alfanta, Lalaine Bacasmas, Dr. Kai Cal, Flora May Mumungan, Rio Coquilla, Dr. Jana Contento, April Dennis Kabatingan, Ann Fernandez, Dr. Adrian and Joanna Longakit, April Hosabon, Cirilito Mendoza, Rica Hisoler, Carol Esbra, Yvette Tangente, Rene Lamagon, Clarice Soriano, Don Vincent Gomez, Dr. Janil Reoma, Langlang Anyasco, Patupe, Dr. Hansel Jr. and Dr. Risa Salimbagat, Johnny Anthony Estimada Potestas, Benjamin John Yap, mga anak frontliners nila ni Lydia Ancahas, Lonida Malirio, and Belia Hain, ni Antonio Manatan ug ang Provincial Jail Guards. Pasalamat atol sa birthday ni Lilia Lopez sa Sabang, Sibunga. So happy birthday, Vice Cap. Maningdo, let us sing the entrance song. Sadaang tao pala hangga batu balani sa guma. Sadaang tao palangga batu balani sa guma. Sadaang tao palangga kanamo maluoy kaunta nga kanimo nang gilaba. Kanamo maluoy kaunta nga kanimo nang in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. Brethren, let us acknowledge our sins so as to prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Lord of mercy, Christ of mercy, Lord of mercy. Let us pray. O God, protector of those who hope in you, without whom nothing has firm foundation, nothing is holy. Bestow in abundance your mercy upon us, and grant that with you as our ruler and guide, we may use the good things that pass
in such a way as to hold fast even now to those that ever endure. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Gisugo ako sa Ginoo sa pagpalit og karsunsilyo nga lino aron akong isulo. Apan dili kini ipahumot og tubig. Busa mipalit ako og karsunsilyo ug gisulob ko kini. Unya misulti kanako pag-usab ang Ginoo. Lakaw ngadto sa suba sa Euphrates ug hubua kanang karsunsilyo ug taguoy didto sa lungag sa bato. Busa niadto ako sa suba sa Euphrates ug gitaguan nako didto ang karsunsilyo. Wala madugay, mipabalik ako sa Ginoo sa suba sa Euphrates aron pagkuha sa karsunsilyo. Busa mibalik ako ug ako kining nakaplagan. Nadunot na kini ug dili na magamit. Unya giingna nausab ako sa Ginoo. Ingnon ko niini. Paglaglag ang garbo sa Huda ug sa Jerusalem. Kining mga tawhana dautan ug nagdumili sila pagpatalinghog sa akong mga pulong. Mga gahi gayud silag ulo ug misamot ang ilang kadautan. Nagsimba ug nag-alagad sila sa mga Diyos-Diyos. Busa may sama sila sa karsunsilyo nga nadunot ug dili na magpulos. Ingon nga ang kuldon ibaliktos sa hawak. Buot ko nga ang tanang katawhan sa Israel ug sa Huda mukupot kanako pag-ayo. Ang tuyo ko mao nga sila maakong katawhan ug magdayig ug magpasidungog kanako. Apan nagdumili sila sa pagtuman sa akong mga sugo. Ang pulong sa Ginoo. Kalimtan nimo ang Dios nga nagpahimugso kanimo. Kalimtan nimo ang Dios nga nagpahimugso walay kao magtagad sa bato nga nagpahimugso kanimo. Hikalimtan mo ang Dios nga nag-anak kanimo. Sa pagkakita sa Ginoo, napuno siya sa kaluod ug sa kapungod alang sa iyang mga anak nga lalaki ug babayi. Ikalimtan nimo ang Dios nga nagpahimugso kanimo. Tagun ko ang akong naong kanila, miingon siya. Ug tan-awon ko unsay
nagpahimugso kanimo. Sanglit ila kong gipalabot sa ilang dili Dios. Ug gisukpo ako sa ilang walay hinungdan Dios, Dios. Palaguton ko sila sa usa ka dili katawan. Sukon ko sila sa usa ka buang nga nasod. Ikalimtan nimo ang Dios nga nagpahimugso kanimo. The Lord be with you. The proclamation of the Holy Gospel according to Matthew. Misugilon si Jesus ngadto sa iyang mga tinud-an ug laing sambingay. Ang gingarian sa langit sama sa liso sa mustasa, ang labing gamay sa tanang liso. Gikuha kini sa usa ka tawo ug gipugas didto sa iyang uma. Ug sa pagtubo na sa maong binhi, nahimo kini nga labing dako sa tanang tanom. Kini nahimo kahoy ug nanugpa ang mga langgam ug nagsag sa iyang mga sanga. Si Jesus misugilo na usab og laing sambingay. Ang gingarian sa langit sama sa igpapatubo sa pan. Gikuha kini sa usa ka babay ug gisagol sa usa ka takos nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasa. Si Jesus migamit og mga sambingay aron pagsugilo niining mga butanga ngadto sa mga tao. Wa siya'y gisulti kanila bisag unsa kundi pinaagig sambingay. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon sa propeta. Mugamit ko mga sambingay kung makigsulti ko nila. Suginlan ko silag mga butang nga wa pahibawi sukad mabuhat ang kalibutan. This is the gospel of the Lord. Si Kristo sa atong ebanghelyo karon naghatag og duha ka sambingay, duha ka istorya. Ug kining duha dunay anggid-anggid nga pagtulunan para nato nga atong pamalandungan karon. Ang usam liso gitisok sa yuta nahimo usa ka gamayng tanom. Nidako nitubo unya napahimuslan siya sa uban. Naay makapasilong, makapalandong, naay mga langgam nga makabatok, mga langgam nga makahimo sa ilang sag diya sa mga sanga, ug mamunga siya, ug makaon siya sa uban. So dunay process of growing gikan sa liso hangtod na himong gamay nga tanom ni dako ug na produce siya og daghan kay nindot nga mapahimuslan sa uban. Ang ikaduha, ang usa ka harina nga gisagulan og yeast unya nitubo ang gimasa nga harina giluto o gikaon sa mga tao. So mao sab ni ang atong tutukan, gigasahan ta sa Ginoong kinabuhi. Mga ginikanan
nga naminaw karon nindot pamalandungan ninyo labi na kun ang inyong mga bata gagmay pa inyong patubuon aron mulipang ni muhingkod ang inyong mga anak sa panuigon, muhingkod sab ang ilang mga attitudes, makadiscover ang mga bata ninyo sa ilang mga assets, makakita sila nya developon sa ilang mga assets ug mapahimuslan dili lang sa ginikanan, may pahimuslan sa daghang pang mga tao. Munang dako gyud kaayo og role, papel ang mga ginikanan sa pagmatuto sa ilang mga bata. Dili lang pakanon, dili lang bayran ang eskwelahan aron maka-eskwela mga bata. Ang ginikanan mao gyud mga numero unong teachers, evangelizers sa ilang nagtubo nga mga bata. Pero nganong daghan tang mga social problems sa atong mga communities sa tibok nasod. Doon na tayo mga individual persons nga nahimong tunok sa kinabuhi sa mga tao. Natay daghang mga pushers, natay mga users sa illegal drugs. Doon na tayo corruption, nay corruption sa kapulisan, nay corruption sa lain-laing opisina sa gobyerno. Nasa'y corruption sa mga private companies. Nganong daghani kay kining mga individual persons nga atong makita nga problematic sa katilingban, puros ni nagagikan og pamilya. Nya ang ginikanan nagpakaon, nagpa-eskwela, bright ang mga bata, dagko grado siguro sa eskwelahan, maayo siguro sa basketball diya sa eskwelahan, pero kuwangan og timbang ang ilang pagtubo. Kay himsog ang lawas, bright unta ang utok, pero basiyo ang ilang konsensya, basiyo ang ilang kasing-kasing. Kay wa man apila pagpatubo ang ilang pagtuo, ang ilang kinaiyan. Mabitaw sa karaan nga curriculum sa eskwelahan, doon na gyud GMRC, Good Manners and Right Conduct. O kining good manners and right conduct, mag-una gyud iuna kinitudlos ginikanan mismo. Nya paluapon na sa eskwelahan. Pero nga nung latangtang sa ning GMRC kaniadto, may gani natay bagong balaod karon nga gibalik ang GMRC. Attitude kinaiyas bata. Patubuon sa kapil, dili lang padakon sa lawas, dili lang ma-bright ang utok, kundi naa sa katakos sa paghigugma, pagpangalagan. Daghan kitang mga assets nga wa siguro na ito madiskubre, pero ang uban mo'y nakadiskubre. Kinilang mga inventions nga gikan sa ubang nasod, unya kita nakapahimos sa mapananglitan ng cellphone. Gidiskubre ni sa ubang nasod, unya ang ato gani mga pobre nga mga pamilya dinhi naay mga cellphone. Maka-text na kung naay mga emergency, nya imbento ni sa mga tao gikan sa China, gikan sa France, gikan sa Amerika. So daghan kay silang inventions nga atong napahimuslan. Nya dili lang ta magpaabot nga ang mga inventions magagikan sa ubang nasod. Natay mga inventions nga na diri, mga talents, mga kakayahan nga naa sa kada usa nato, labi na sa nagtubo nato mga bata. Aron ang mga bata makahimo sa mga inventions nga makatabang sa uban, makapasayon sa atong pagpangita o trabaho, o makahimo bata og mga new employments. Pananglitan, daghan kay mga kurso karon nga wala sa 1960s, 1970s. Kanalang PT daan, physical therapy, wa na kaniadto. Pero bag-o nang mga kurso, napagidaghang mga bag-ong kurso karon. Tungod kay nagsigi una ang uban nato makaigsunan, pagpalampo sa atong kinabuhi, pagpalampo sa kinabuhi sa uban. Kanang Bluetooth, no? Pagkanindot anang invention nga Bluetooth, ug naon tay makaimbento sa dinhi sa paknaan nga katong mga pobre bitaw niya ay mga cellphone, i-Bluetooth lang ang sudan sa silingan nga moabot ng
sudan des ato kanindot mga butang ingon ini nga wa pa mahuna-una siguro sa majority pero tunay pipila ka mga tao nga makauna-una nga kining akong imbentuhon, kining akong himuon, makatabang, makapadasig sa uban. Sugod ni sa pamilya, anang litan ang bata, may kay mukaon, may mukaon o humba, may mukaon o adobo. Ganangan ang bata, gamay pa, unya i-train ang bata sa mama adtos kusina, unsaon pag-on sa stove, unsaon pag-mix sa mga lamas, unsaon pagprito, unsaon pagluto. Mga bata nga maka-experience na sa diya sa kusina. Ug ang bata nga ma-involve na sa kalihukan sa kusina, magsugo na siya una-una unsa na po'y laing sudan. Gamay pa, napas elementary, napas high school, ang bata naanas kusina, unya magsugod na po siya og testing, og lain na po suda. Mutanaw ba siya sa internet, mutanaw ba siya sa TV, karong naay mga luto-luto nga mga salida, ug ang bata makasugod nag-discover sa iyang art of cooking. Gagmayng butang nga atong gipasa sa mga bata, ug ang bata magsige nagtuyog-tuyog siyang utok, magdamgo na siya unsa iyang mahimo para sa pamilya. Mao dunay process of growth, dunay growing nga mahitabo sa bata. Gamay pa siya, pero naa na siya involvement, naa na siya participation sa kinabuhi sa pamilya. Kung dili nato maagag ang atong kabataan, ang atong katawhan sa involvement, maglingkod-lingkod lang yun siya. Tibok adlaw. Mga imagine nato sa tibok Pilipinas o sa ubang mga nasod ning panahon sa quarantine nga way daghang mga wa nay klase. Unsa may gihimo sa daghang mga tao? Daghan sa atong nahibawan, kaon katug duwa ra gyud cellphone tibok adlaw sul sa 4 ka buwan. Kung doon na tayo mga bata nga wag ginahimo sud sa 4 ka buwan diya sa balay, nagpasabot na nga doon na tayo failure sa paglambo, sa pagtubo kada adlaw. Kining process of growing, usan ni ka day-to-day activity, involvement, participation sa tanang mga sakop sa pamilya. Mausab ni sa atong mga communities, sa atong mga parishes, sa tibok kalibutan. Doon na tayo involvement, participation para sa kayuhan sa uban. Mo nang magsigita og pamalandong, what shall I do? Mo nang kaniadto sa 1950s, 1960s, nakaabot ko niini, kamong mga edad-idaran, may numdum pa mo sa kanta nga gitudlo sa mga Amerikano. What shall we do when we all go out? All go out, all go out. Mga Amerikano ang gatudlo ni. After sa klase, what shall we do when we all go out? After classroom, after sa eskwelahan, unsa may buhatos mga bata? I-apply unta ang atong nakatunan. Pero ang kantas mga Amerikano, we all go out on holiday. Uy, maggadya-gadya, magduwa-duwa na mahinoon. Gikan sa eskwelahan, doon na ni application unta unsay atong nahibawan. So muna atong kuwang pag-discover sa atong kakayahan nga atong nahibawan na sugdan nagtubo uni atong i-apply diha sa kinabuhi. So after attending Mass, what shall we do? I-apply ba sa nato atong pagtuo sa atong pagpamauli? I-apply ba nato ang atong pagtuo diha sa atong pamilya o sa atong communities? Ang pait kung dili nato ma-apply. Ang buhaton mao ang sayop, mao nay problema nga dako. Nga mao nay makit-an sa uban nga ang asawa siging simba,
Unya inig-abot sigig pamaghot sa bana. Mga ginikanan nga hinimba unta nang nanggilabot sa kay nabuhis parokya, pero isog kayo o kinaiya sa mga anak. Kay dili man ma-apply ang atong pagtuo diha sa atong kinabuhi. So gikan sa classroom, i-apply ang naibawan. Gikan sa pagsimba, i-apply ang atong gisaulog nga pagtuo. Mutubo gyud ta. Dunay process of growing every day. Mao na kami sang mga pare o ako mismo nga usa ka pare, gikan sa Marso nagpamalandong ko what shall I do? Mo nang dunay programa, feeding program for the poor. Karon i-deliver ang mga 160 masiguro ka sako nga bugas. Kay mag-distribute na sabta og ginagmay nga bugas. Pipila lang ka kilo sa mga more than 2,000 families dinis tong parokya. Sa buwan lang sa July, ang atong magasto apil ning atong distribution karong adlaw moabot ng 400,000. Mga 150 sa early part of July, karon atong mabayaran mga tuwa sa mga 250 siguro, something. Unya, moabot ng 400,000. Usa ka pobre nga parokya, unya moatiman sa mga pobre nga parokyano. Apil na ni sa process of growing on the part of the priest. Mutubo ang iyang concern, ang konkreto nga action para sa kalisod. Pagkanindot pobre ta nga parokya, usara atong pare dis pagnaan tungod kay dili gyud kay dako ang scope sa atong parokya, pero dili nagpuyo ang dagang squatters, dagang mga gagmay mga empleyado, nagpuyo og mga payag-payag lang ang uban, labi na sa atong mga kaigsunan sa lapihan o sa pagatpatan. Pero ang pari nagpatubo sa iyang concern, what shall I do ning panahon sa grabing kalisdanan? Karong buwan sa Agosto sunod semana, ma-launch siguro nato ang atong livelihood program para sa mga kabus. Mangita na po ko og 1 to 2 million, magpahuwam ta sa atong mga kaigsunan nga naas kalisod, 5 to 10,000 pesos payable in 10 months without interest. Nga maguna-una ang atong mga church workers, lectors, psalmists, lay ministers, catechists nga gusto mo venture niini, ug naay mga tao nga makatabang na mo niini, malipay mi nga naa sila motabang pananglitan, naon tay makatabang namo pagkuntak og barato nga itlog gikan bas bantayan kay wakoy connection, unya mopalit may usa ka truck ba kada semana sa itlog, unya i-distribute namo ni sa mga pamilya nga mamaligyag itlog sa mga lain-lain communities. So doon na tayo mga itlogan sa lain-lain communities. Gamay ang patong, aron ang mga silingan nga makamupalit, dili kay bugatan. Ya duol na po ang ilang palitan. O doon ay makatabang namo, no pagpalit, makapalit mi kada semana, o usaba ka kanang good for one trip nga mga buhat gikan ba sa Kawit, Medellin o gikan ba sa Daan Bantayan, unya kada semana mo ipalit, i-distribute na mo sa mga tindahan nga atong gitabangan, tindahan sa liminister, asawa ba sa liminister, katikista ba. So itlog nya buhat kay common kay ni nga mga commodities nga gikinahanglan sa mga pobre, ug ang bugas kining atong gipalitan bugas karon mao na siguro atong masuki, ug kining mga pamilya nga mamaligya nagsugod sa ilang balay mo income og gamay pero kanunay, unya ang ilang baligyaan ang mga kabus nga mga silingan. Punan niya ni sa atong production sama pananglitan. First time ko nakakaon og tagaktak, gitagaan ko ni Perla diri sa Sikwa sa miaging adlaw.
Sus na hinumdum ko sa tagaktak nga akong kalipay taon nga magkakaon ko panagsa sa elementary years pa nako. Nya pagsuod na ko seminaryo, wa na ko kakaog tagaktak. Napari ko for 33 years, karon pa ko nakakaog tagaktak. Pagkalami kaunon sa tagaktak. Daghan tang mga batanon karon dito sa south o sa north, wa gyud kaila unsay tagaktak. Na may taga San Nicolas de Siban, Joy Batan, no, murag wa kaila siguro, murag way tagaktak dito sa San Nicolas. Nagtubo ni Joy nga wa gyud tagaktak sa ila. Sa Pardo ko 6 years, wa gyud maligid tagaktak. Kung ato ning balikon ang tagaktak dinis Paknan ug dadun tani sa upang lugar together sa Bitso-Bitso, mag-produce ta niining mga delicacies dinis Paknaan, dinis Mandawi, uni ato ning mapaambit sa uban. Labi na ang kamote Bitso-Bitso, dako kay nigtabang sa health sa atong mga kaigsuonan, kay root crop gudi. So daghang patang ma-discover niya apil nini ang process of growing. Mutubo ta sa atong panginabuhi, mutubo ta sa atong pagpangalagan sa pagpakabana sa uban. So pagkanindot sa atong gospel reading karon, naghisgot ang Ginoo og duha ka sambingay liso nga nahimong dakong kahoy, namunga ug nakapasilong ang daghang mga tao, nakasag ang mga langgam ug nakakaon sa bunga sa kahoy. Ug mao gihapon ni sa yeast sa igpapatubo sa harina. Gimasang harina, gibutang nga yeast, nitubo ang pan ug napahimuslan sa mga tao nga ganahan umukaon og pan. Kita unta mapahimuslan sa uban. Kita unta mamunga ta ug makadasig ta ug daghang mga tao. Muna nga dili nato kalimtan ang Dios nga mo'y naghatag nato og kinabuhi ug siya mo sustain niining kinabuhi nga iyang gihatag sa kadawsa. Ang paglig-on sa pagtuo, magpabilintang konektado sa Ginoo is a must for each one of us. Mao na ang salmo nga atong gikanta kaganina, nindot nga pahinumdom, hikalimtan nimo ang Dios nga nagpahimugso nimo. Mga ginikanan nga naminaw karon, basig na limot sad mo sa inyong papel, sa inyong obligasyon sa mga bata nga inyong gipahimugso. Basig pakaon o paeskwela lang mo. Kaniadto kamong mga guwang-guwang na hinumdum mo sa usa ka daghang mga drama sa radyo kaniadto. Dunay usa ka drama nga nindot kay title nga wa gyud ko kalimot. Gipahimugso apan wa pakatawa. Hindutan ning maong title sa drama, gipahimugso pero wa pakatawa. Daghang mga bata gipahimugso, gitagaw tag kinabuhi sa Dios, gipahimugso sa ginikanan, human sa siyam kabuhan nga gida sa inahan. Pero mga bata nga gipasagdan, mga bata nga wa agaka, mao nay giingon, gipahimugso apan wa mahimong klarong tao, dipiktuso kay naay kinikanan nga wa mo agak sa ilang kabataan. Hinumduman nato nga gipanggatas Ginoo, gitaghaan tag kinabuhi, gipahimugso ta niya. Mga ginikanan, hinumdumi, kamoy nagpahimugso pud sa inyong mga anak. Pero unsa may atong nabuhat pagpatubo sa mga bata, holistic approach sa pagtubo, dili lang lawas, dili lang utok, kundi apil gid unta ang kasing-kasing, ang pagtuo, pag-develop sa mga assets nga naa sa kada bata sa tanang pamilya sa tibuok parokya nato. Pag-abot ako dinhi, doon na tayo program August 6. Daghang taga Cebu nga niapas kay nilarga ko buntaod to na iniapas mga taga Cebu nga naghimutag program, gamay program dinhi unya dunay nanganta
ang PWD ban sa Sibunga. Nalipay ko ni Dr. Gina Patalingog, kang konsehal sa Sibunga, kay iyang nakamugna siya nining PWD ban. Ang usa ka singer di kalakaw sukad sa pagkahimugsok. Maglingkod la siya sa wheelchair. Kutob lang siya sa grade 1. Pero diha sa ilang balay, nagsugod siya basa, nagsugod na siya kanta, kunya makakanta na siya og Tagalog songs and English songs. Grade 1 ra siya. Nahimugso siya sa bukid sa Sibunga. Kabus iyang pamilya, pero kitabangan sa iyang mga igsoon, sa iyang ginikan, nga mutubo ang iyang assets. Di lang kalakaw, pero may mukanta. Nalipay ko ni Dr. Gina, kay iyang giagak ni mga PWD. Na sila'y gitarista, na pianista, na sila'y mga singer. Puros sakop sa PWD band. Saludo ko ni mga tao nga dili gani parente, pero nitabang ug agak, nitabang ug pagdiskubre sa assets, talents sa daghang mga tao sa ilang communities. Ug mao sa ni atong sugdan paghulma dinis tong parokya ning buwan sa Agosto. Pinagi sa atong livelihood program, maka-discover sab ang ubay-ubay na itong magkaigsunan nga nagtrabaho sa parokya. Nas kakabus, nas kalisod, nas kaapiki permi sa kwarta. Pero doon na tayo programa nga musagop ni pipila na ito ka makaigsunan, nga makasugod silang negosyo, mo develop no sa hinay-hinay kining ilang involvement, participation sa kinabuhi sa ilang katilingban. Mga yuta kanunay lamdag sa Diyos, lamdag sa Espiritu Santo, aron makabuhat yuta sa atong angay nga buhaton. Kay magstay at home lang ta, doing nothing at home, maunay sala sa wa pagbuhat sa angay nga buhaton. Ato karong awiton ang lain na sang kanta, baliko na sab nato ang pagpangayo sa lamdag sa Espiritu Santo. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Kung saan Espiritu Santo, kung saan nag-ampo ako, kung sa langit nung kalayo, initakin Tuhan.
Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice of their hands, for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his saints. Accept, O Lord, we pray, the offerings which we bring from the abundance of your gifts, that through the powerful working of your grace, these most sacred mysteries may sanctify our present way of life and lead us to eternal gladness. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For just as through your beloved Son you created the human race, so also through him with great goodness you formed it anew. And so it is right that all your creatures serve you, all the redeemed praise you, and all your saints with one heart bless you. Therefore we too extol you with all the angels, as in joyful celebration we acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew falls, so that they may become first the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and ministered to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep into hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages. We may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days,
that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you." Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Peace be. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Maluoy ka unta nga kanimo ng gilaba, kanamo maluoy ka unta nga kanimo ng gilaba. Taki kanda sa imong gugma, kanang maluoy ka unta nga kanimo ng gilaba, kanang maluoy ka unta dan ikaw gisimba ni atong mga kaparian sa mga katawan sa mga punuan nila ay sa pagtanaw kanimo
kanamo maluoy ka unta nga kanimo nang gilaba kanamo maluoy ka unta nga kanimo nang gilaba. Nay parokyano na ko sa Nicolas kaniadto si Joy Batan, apili siya sa Kabasiklan, mga karaang mga musikero, mga musician sa Sugbo nga diya sa base sa Nicolas. Disimba man siya karon. So Joy ay saglakaw Joy tudlo ini akong choir sa usa ka Marian song nga bata pa ko, ako lang ning na memorize unya ganan ko sa ilang kanta dito sa San Nicolas pa kay ti kanta ni Joy gamay pa ni Joy, estudyante pa ni siya, magkantahan ni siya ning awit sa mga birin ang babaeng putli. Sa mga parokya akong nabalhinan, ako gyud ipakanta labi na sa buwan sa Mayo ang pasidungog sa mga birin babaeng putli. Nya Marian Paris man ta, si Maria Birin sa Rosario mamoy atong patrona, muna ato po ning kanta-kanta balik-balik ang babaeng putli. So Joy sa glakaw Joy tudlo ikadiyot ang atong choir. Manindog. Let us pray. We have consumed, O Lord, this divine sacrament, the perpetual memorial of the passion of your Son. Grant, we pray, that this gift which he himself gave us with love beyond all telling may profit us for salvation through Christ our Lord. Amen. Magampo na sabta in silence para sa atong mga makasakiton nga mga kaigsunan. O great Saint Peregrine, you have been called the might and the wonder worker because of the numerous miracles which you have obtained from God for those who have had recourse to you. For so many years you bore in your own flesh this cancerous disease that destroyed the very fiber of your being, until you took recourse to the source of all grace, when the power of man could do no more. You were favored with the vision of Jesus coming down from his cross to heal your affliction. We beseech you to ask God and Our Lady the cure of the sick, whom we now entrust to you. We now pray for the sick, especially Udela and Rogelio Guhit, Mirna Magat, Luvi May Doy, Attorney Evita Mendoza, Ligaya and Paterno Villafuerte, Emilia Mangubat, Leonardo and Jerome Tukip, Dominga Solatorio, Rosalina Lariosa, Loida Akashi, Maria Magdalena Jus, Marifiso Perales, Romualdo Oitico Jr., Juliet, Isa, Paul, and Luisa Codilia, Gian and Eli Laluna, Teodolo Pagas, Rocky Managbanag Sr., Marivic Reyes, Bibi Lima Lima, Edna Paras, Lerma Pitugo, Glenn Mark Lubas, J.Pierre Maranian, Julian and Mary Ninfa Borromeo, Cynthia Wheeler, Rona Lacri, Renato Busamo, Jennifer Cantarona, Normita Igloria, Carmen Villanueva, Oscar and Brenda de la Calzada, Edwin Mendoza, Nivora de los Reyes, Junifer Soria, Julius Perias, Eduardo Larubis, Arturo and Daniel Mercado, Elvina Orong, Maricho Punteres, Mirna Mamalias, Enriqueta Batulan, Rosario Herrera, Alan Luis Carcedo, Rosemary Mangubat, Teresita Felix Jr., Vincent Cesar, Gia May, Lix Andre Bargayo, Nina Melanie Ponce, J.V. Rosal, Jocelyn Zamora, Astrid Zamora Baunsi. Aided in this way, by your powerful intercession, we shall sing to God now and for all eternity a song of gratitude for his great goodness and mercy.
Amen. Ugma, magsugod na putas novena, pasidugong ni St. John Mary Vianney, ang patron sa mga pari, labi na sa mga parish priest. Ang Ginoo manahan ninyo, ug manalangin kaninyo og sa tanang katawhan sa kalibutan nga naigos virus. Manalangin ang Diyos sa atong katawhan sa Pilipinas, uban sa mga leaders sa atong simbahan ug sa kagamhanan. Manalangin ang Diyos sa atong lalawigan sa Subo, labi na dinhi sa siyudad sa Mandawi, ug sa atong mga parokyano dinhi sa Paknan sa Labugon, sa mga parokya sa San Nicolas, sa Lipata, sa Lutupan o Cantabaco, sa Tabla o Pardo o sa Sibonga. Ang Diyos nga magkagagawang sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahalad ang misa, atong paunon ang gugma o kalinaw ni Kristo.